Atin pong sisimulan ang banal na prosesyon sa pangunguna ng seryales, ang kamahal-mahalang krus ng Panginoon. Ang mga susunod na imahen ay ang mga apostoles ng ating Panginoong Hesukristo. Ang unang karosa, Apostol San Pedro. Si San Pedro ay isinilang sa Betsaida, Galilea, isang nangingisdang may asawa at kapatid ni San Andres. Ang kanyang tunay na pangalan ay Simon Bahona, na ang ibig sabihin ay anak ni Juan. Sa una pa lamang na pagtanggap sa kanya ng Panginoon, ay sinabi na sa kanya na papalitan ng kanyang pangalan at gagawing Cephas o Pedro, na ang kahulugan ay bato, na kung saan itatayo ang kauna-unahang simbahan na kanyang pamumunuan. Apostol San Pedro, ipanalangin mo kami. Camarero, Pamilya Giyongko. Ang susunod na karosa, ang karosa ni Apostol San Andres. Si San Andres ay kapatid ni San Pedro at isa sa mga apostoles ng Panginoon. Si Andres ay itinuturing na tagapagtatag at ang unang obispo ng simbahan ng Byzantium. Sinasabing namatay si San Andres dahil sa pagkakapako sa krus na hugis ekis. Apostol San Andres, Ipanalangin mo kami. Camarero, Dr. Lorencito Katangan. Ang susunod na karosa, Apostol San Santiago Mayor. Si San Santiago ang nakatatanda o Santiago na matanda ay isang santo ng Romano Katolika na naging isa sa mga unang 12 alagad ni Jesus. Kilala rin siya bilang Santiago ang mas dakila at Santiago anak ni Zebedeo. Siya ang unang namatay bilang martir noon sa Jerusalem. Siya ay tinatawag na Santiago ang mas dakila upang itangi siya mula kay Santiago na anak ni Alfeo
Nakilala rin bilang Santiago ang Kaunti. Apostol San Santiago Mayor, Ipanalangin mo kami. Camarero, Pamilya Raqueño. Ang susunod na karosa, ang karosa ni Apostol San Felipe. Si San Felipe ay isinilang sa Bethsaida, malapit sa lawa ng Galilea sa Palestina, sa mismong bayan kung saan nagmula sina Andres at Simon Pedro. Unang naging tagasunod ni San Juan Bautista si San Felipe bago siya naging apostol ni Jesus. Sa listahan, si San Felipe ay ikalima sa hanay ng mga apostoles. Ipinahayag nila ang mabuting balita ni Jesus sa Grecia, Phrygia at Syria. Apostol San Felipe, Ipanalangin mo kami. Camarero, Ginoong Ronnie Buhain at Pamilya. Ang susunod na karosa, ang karosa ni Apostol San Bartolome. Si San Bartolome ay isa sa 12 alagad ni Jesus, kaibigan ni San Felipe. Ayon sa tradisyon, ipinahayag niya ang mabuting balita sa Ethiopia, India, Persia at Armenia, kung saan siya pinatay sa pamamagitan ng pagtalop ng kanyang balat habang buhay pa. Apostol San Bartolome, Ipanalangin mo kami. Camarero, Ginoong Christopher Legaspi at Pamilya. Ang susunod na karosa, ang karosa ni Apostol Santo Tomas. Santo Tomas ay isa sa mga alagad na wala doon noong unang magpakita ang Panginoon sa mga apostol, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Ipinalita ng mga alagad sa kanya ang kanilang nasaksihan. Subalit sinabi ni Tomas, maliban lamang na makita ko sa kanyang mga kamay ang tatak ng mga pako at maipasok ang aking daliri sa pinaglagusan ng mga pako at maipasok ang aking kamay sa tagiliran niya, hinding-hindi ako maniniwala. Apostol Santo Tomas, Ipanalangin mo kami. Camarero, Pamilya de la Cruz. Ang susunod na karosa, ang karosa ni Apostol San Mateo. San Mateo ay isang santo ng Romano Katoliko na naging kabilang sa unang 12 alagad ni Jesus. Dati siyang maniningil ng buwis sa ngalan ng Imperyong Romano. Bilang apostol, pagkaraan ng pamumuhay ni Jesucristo sa mundo, nangaral siya sa Judea. Siya ang nakuagaliang itinuturing na may akda ng Ebanghelyo ni Mateo, ang unang ebanghelyong matatagpuan sa bagong tipan ng Biblia. Apostol San Mateo, Ipanalangin mo kami. Camarero, Pamilya Balbuena. Sunod na karosa, ang karosa ni Apostol San Santiago Menor. Isa sa 12 alagad ni Jesus at kapatid naman ni Judas Tadeo, na isa ring alagad na pinsan ng Panginoon. Tinawag na Santiagong Bata, sapagkat ayon sa edad ay mas bata kaysa kay Apostol Santiago ng Zebedeo, at mas maliit ang sukat kaysa dito. Nakilala bilang unang obispo ng Jerusalem at kinilala din na Santiagong Makatarungan dahil sa pagiging makatarungan at buhay na puno ng pagdarasal at debosyon sa mahihirap. Apostol San Santiago Menor, Ipanalangin mo kami. Camarero, Pamilya Capino. Ang susunod na karosa, ang karosa ni Apostol San Judas Tadeo. Si San Judas Tadeo ay isa sa 12 alagad ng Panginoon. Hindi man nababanggit ang pangalan ni San Judas sa 4 na ebanghelyo, nakapangalan naman sa kanya ang isa sa mga liham ng bagong tipan. Ayon sa mga tradisyon, nangaral siya sa Mesopotamia, Persia, at kung saan pa hanggang sa mamatay.
Dahil sa pagkakapareho ng pangalan kay Judas Iscariote, tinawag siyang Tadeo nila San Mateo at San Marcos. Apostol San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. Kamarero, Ginoong Ralph Von Liagas at pamilya. Ang susunod na karosa, ang karosa ni Apostol San Simon. Tinatawag din siyang Simon na Kananeo o Simon na Makabayan. Sinasabing marami ang hindi nakakakilala sa kanya, pero hindi nangangahulugang hindi siya mahalaga. Ayon sa tradisyon, nangaral siya sa iba't ibang panig ng gitnang silangan at namatay nang hatiin siya ng lagarin sa dalawa. Apostol San Simon, Ipanalangin mo kami. Kamarero, Pamilya Magaling. Ang mga susunod na imahen ay ang mga banal na kalalakihan at kababaihan sa pasyon ng ating Panginoong Hesukristo. Ang karosa ni San Lazaro de Betania. Si San Lazaro ay kapatid ni na Maria at Marta ng Betania. Si San Lazaro ay isa sa mga tagasunod ni Jesus at isa sa mga matalik niyang kaibigan. Siya rin ang muling pinuhay ni Jesus makalipas ang 4 na araw na pagkakaliping. San Lazaro de Betania, Ipanalangin mo kami. Kamarero, Ginoong Michael Leyva at pamilya. Ang susunod na karosa, ang karosa ni Santa Maria de Betania. Kapatid ni na Lazaro at Marta, nang Jesus ay dumalaw sa kanilang tahanan, naupo siya sa may paanan nito upang makinig sa kanyang itinuturo. Nang magbalik si Jesus sa Betania, na kung saan isang hapunan ang inihanda para sa kanya, kumuha si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok. Santa Maria de Betania, Ipanalangin mo kami. Camarero, Pamilya Ferrer. Ang susunod na karosa, ang karosa ni Santa Marta de Betania. Sa Biblia, unang nakilala si Marta na taga Betania sa Ebanghelyo ni San Lucas. Tumuloy sa kanilang tahanan si Jesus at inilalarawan si Santa Marta na abalang-abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Samantala, itinuro ni Jesus kay Marta ang higit na mahalagang dapat na pinagkakaroon sa buhay. Ang pagpapayaman ng sarili sa salita ng Diyos. Santa Marta, Ipanalangin mo kami. Kamarero, Pamilya, Buhay. Ang susunod na karosa, ang karosa ni Santa Juana de Cusa. Si Juana ay asawa ni Cusa na tauhang tagapangasiwa ni Herodes. Posibleng si Juana de Cusa ang nag-aasikaso ng mga bagay-bagay sa bahay ni Herodes Antipas. Isa si Juana sa mga babaeng pinagaling ni Jesus. Siya at ang iba pang babae ay sumama sa paglalakbay ni Jesus at ng kaniyang mga apostol. Siya rin ang tagatustos sa mga pangangailangan sa ministeryo ng Panginoon. Santa Juana de Cusa, Ipanalangin mo kami. Camarero, Pamilya Pakiran. Ang susunod na karosa, ang karosa ni San Longinos. Si San Longinos ay ang senturyon. Nakatayo sa harap ng krus ang senturyon na mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. At sa Ebanghelyo ni San Lucas, nang makita ng senturyon ang nangyari, siya ay nagpuri sa Diyos. Tunay ngang banal at matuwid ang taong ito.
San Longinos, ipanalangin mo kami. Camarero, Ginoong Miro Legaspi at pamilya. Ang mga susunod na mga imahen ay nagpapakita ng mga tagpo sa buhay, ministeryo at pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Ang karosa ng ang panunukso ng Diablo kay Jesus. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilan upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos ito'y dinala siya ng Diablo sa tuluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." Panginoong Hesukristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Ginoong Jake Silvestre at pamilya. Ang susunod na karosa. Ang karosa ng unang himala ni Jesus sa kasalan sa Kana. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubaya na lamang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa po ito ang aking tamang oras." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Panginoong Hesukristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Ginoong James Honrada at pamilya. Ang susunod na karosa, ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Panginoong Hesukristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Pamilya Cruz Season. Ang susunod na karosa, ang pagsisisi ni Maria Magdalena. Si Magdalena ang nagbuhos ng pabango sa mga paa ni Jesus at pinahira ng kanyang mahabang buhok. Tanda ng kanyang pagsisisi
sa kanyang mga kasalanan. Isa rin siya sa mga babaeng naging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Ginoong Clarence Tagawa at pamilya. Ang susunod na karosa, ang pamamaalam ni Jesus sa kaniyang ina. Aniya ako'y paalam, kalapating minamahal. Ina kong kinalulugdan, ito na ang takdang araw sa Diyos na kalooban. Dumating na pong totoo, araw na hinihintay ko, ng pagsakop ko sa tao. Magdalita ang ina ko, ako'y paalam na sa iyo. Panginoong Hesukristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Ginoong Ken Kaisip at pamilya. Ang susunod na karosa, ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Si Jesus nang sasakay na sa hayop na humintilya, iyong tanang mga kapa niyong disipulos niya, iniangkas kapag daka. Lumakad na nga si Kristo, naliligid ng katoto. Sa Jerusalem ang tungo at balak niyang totoo ang pangangaral sa tao. Iyong iba'y nagsikuha ng palaspas o oliba, ang iba naman ay inilatag kapag daka, kay Jesus na poong Ama. Isa't isa'y umaawit ng Hosanna Filio David at Benedictus qui venit. Salamat anya'y sumapit, mahal na anak ni David. Panginoong Hesukristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Pamilya de Guia. Ang susunod na karosa, ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem. Nang papalapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung alam mo lang sana sa araw na ito kung ano ang magdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ngayon, itinago ang mga ito sa iyong mga mata. Sapagkat darating sa iyo ang mga araw na magtatayo ng muog ang iyong mga kaaway at palilibutan kanila at lulusubin kanila sa bawat panig. Ibabagsak kanila sa lupa, ikaw at ang iyong mga anak na nasa iyo. Wala silang ititirang bato na nasa ibabaw ng ibang bato, sapagkat hindi mo kinilala ang panahon ng pagdalaw sa iyo ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Ginoong John Roland Castro at pamilya. Ang susunod na karosa, Senyor de la Ultima Cena. Sa unang araw ng tinapay na walang lebadura, pumunta kay Jesus ang mga alagad. Sinabi niya sa kanya, kung saan mo ibig na kami ay maghanda para sa iyo upang makakain ng hapunang Pampaskwa. Sinabi niya, pumunta kayo sa isang lalaki na nasa lungsod. Sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, ang aking oras ay malapit na. Gaganapin ko ang hapunang Pampaskwa sa iyong bahay kasama ang aking mga alagad. Ginawa ng mga alagad ang ayon sa iniutos sa kanila ni Jesus. Sila ay naghanda para sa banal na hapunan. Panginoong Hesukristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Ginoong Christian Damian at pamilya. Ang susunod na karosa, ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa, upang manalangin na kung maaari wag nang sumapit sa kanya
ang oras ng paghihirap. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masusunod. Panginoong Hesukristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Pamilya Tabar. Ang susunod na karosa, Nuestro Padre Jesus Cautivo. Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro ang bati niya at ito'y kanyang hinalikan. Agad ngang sinunggaban at dinakip ng mga tao si Jesus. Panginoong Hesukristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Ginoong Marlon Sinsin at pamilya. Ang susunod na karosa, ang pagharap ni Jesus sa Sanhedrin. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya kay Caiaphas, ang pinakapunong saserdote. Doon ay nagkakatipon ang mga guro ng kautusan at ang mga matanda. Ang mga pinunong saserdote at ang mga matanda at ang buong Sanhedrin ay naghanap ng mga huwad na patoto o patotoo laban kay Jesus. Ito ay upang maipapatay nila si Jesus. Ngunit sila ay walang makitang sinuman, bagamat maraming mga huwad na saksi ang nagkusa. Panginoong Hesukristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Ginoong Patrick Prudente at pamilya. Ang susunod na karosa, ang paghahampas sa haliging bato. Iginapos na si Kristo sa isang haliging bato, hinampas na walang toto, mahigit na 5,000 na tagos hanggang buto. At dito na nga natupad yung hulang isanulat ng propetang sa Isayas sa darating mga hirap ng pariritong Mesiyas. Mula ulo hanggang paa, matatagtag ng saplina, wala lamang makikita, kundi sugat na lahat na ang buong katawan niya. Panginoong Hesukristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Dr. Lorenzito Atangan at pamilya. Ang susunod na karosa, ang karosa ng Nuestro Padre Jesus Desmayado. Ang pagtatapos ng paghagupit at panghihina ni Jesus matapos hagupitin sa haliging bato na ikalawang misteryo ng hapis ng Santo Rosario. Ayon sa tradisyon, naging matindi ang paghagupit na ginawa kay Jesus dahil sa tindi ng sakit at dami ng dugo na nawala sa kanya. Si Jesus ay nanghina at nang lumaybay. Panginoong Hesukristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Pamilya Pujeda, Valencia. Ang susunod na karosa, Señor Jesus de la Pasensya. Sa katuwirang totoo, nitong bati nilang ito, parang pag-ayop sa verbo, ang wika ng mga lilo, abahari ng Hudyo. Nang kay Pilatong makita ang pag-ayop at pagmura dito kay Jesus na Ama, nang usap kapag karaka sa tanang nagpaparusa. Ipanhig ninyo pagkuhan, aniya ang taong iyan, at aking ipatatanaw sa tanang nagkakapisan ng kanyang mga kaaway. Nang maipanhig na si Kristo niyang mga Pariseo, ang ginawa ni Pilato, ipinatanaw sa tao ang winikay ecce homo. Panginoong Hesukristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Pamilya Encarnacion. Ang susunod na karosa, Señor Jesus Sentenciado at sinumbit ni Pilato. Ako'y walang kinalaman dito.
Yamang sa inyong kalooban, si Barabas ay kalagan, at si Jesus siyang mamatay. Sa kanya'y ipapasa ng krus ng kamatayan, ipagtawag habang daan, tuloy naming ipagitan sa dalawang magnanakaw. Panginoong Hesukristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Pamilya Abutin. Ang susunod na karosa, ang pagtanggap ni Jesus sa krus. Ano'y sa may gawad na ni Pilato ang sentensya, sinunggabang kapagdaka niyong mga palamara, si Jesus nga po ang Ama. Nang mabasa ng matapos, yaong sentensya kay Jesus, ay ang mga Pariseyos, itinangnan ang krus sa lupa'y humihilahod. Panginoong Hesukristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Ginoong John Christian Natangan at pamilya. Ang susunod na karosa, ang festejado, Nuestro Padre Jesus Nazareno. At matapos kutiyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit, ipinapasan kay Jesus ang mabigat na krus at inilabas upang ipako sa krus. Panginoong Hesukristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Pamilya Rios. Ang susunod na karosa, ang karosa ni Santa Veronica. Ang ngalan ni Santa Veronica ay hindi nabanggit sa Biblia. Pininiwala ang isa sa mga babaeng ng Jerusalem na tumatangis kay Kristo sa daan ng krus. Kinilala siya bilang ang babaeng inaagasan at gumaling nang mahipon niya ang laylayan ng damit ni Jesucristo. Siya din ang babaeng nag-abot ng tulong sa ating Panginoon habang ito'y nasa daan patungong Kalbaryo. Nakilala sa Santa Veronica dahil sa kanyang birang nang malarawan dito ang duguang mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil dito, siya ay kinilalang si Veronica na nangangahulugang tunay na larawan. Santa Veronica, Ipanalangin mo kami. Camarero, Pamilya Sabroso. Ang susunod na karosa, ang karosa ng Encuentro de Jesus con su Madre. O bunso kong sinisinta, ngayon ay magdalita ka, iyang mabigat mong dala, bitiwan, at ang kukuha ang nahahabag mong ina. Akin kayang matitiis, bulsot di ko ikahapis, iyang hirap mo at sakit, ngayon ay lalo kong iniibig, yaong hiningay mapatid. Panginoong Hesukristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Pamilya de la Cruz. Ang susunod na karosa, La Tercera Caída, ang ikatlong pagkadapa. Habang sumusuray ang hakbang ni Jesus patungong Kalbaryo, halos nagurog si Jesus sa bigat ng krus na kanyang pasan-pasan. Higit pa marahil, napuspos si Jesus ng panunuya at panlilibak ng mga tao na para bagang siya ay kriminal. Halos ibupo ng pagod dahilan sa kanyang dinanas. Si Jesus ay nalugmok sa bigat ng krus at pag-aalapista na kanyang natanggap. Panginoong Jesucristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Pamilya Compuesto. Ang susunod na karosa, ang pagtulong ni Simon Sireneo kay Jesus. Nasalubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid.
si Simon na taga Sirene, na ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinaksan sa kanya ang krus ni Jesus. Panginoong Jesucristo, maawa ka sa amin. Camarero, Pamilya Ricafrente. Ang susunod na karosa, ang paghahabilin, si Maria at Juan sa paanan ng krus ni Jesus. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Panginoong Jesucristo, Maawa ka sa amin. Camarero, Ginoong Edmond Mendoza at pamilya. Ang susunod na karosa, ang karosa ni Santa Maria Salome. Si Santa Maria Salome ay kinikilala bilang may bahay ni Zebedeo at ina ni na Santiago at Juan, mga apostol ni Jesus. Kabilang siya sa mga babaeng nasa paanan ng krus, kasama ni na Maria Magdalena at Maria Jacobe, na nagtungo sa libingan ni Jesus noong umaga ng linggo ng pagkabuhay upang lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Santa Maria Salome, Ipanalangin mo kami. Camarero, Ginoong Fermart Legaspi. Ang susunod na karosa, ang karosa ni Santa Maria Jacobe. Si Santa Maria Jacobe, o mas kilala bilang Santa Maria Cleopas, ay ina ni Santiago Apostol, ang nakakabata, at asawa ni Cleopas. Ang kanyang asawa na si Cleopas ay kapatid naman ni San Jose. Ayon sa kasulatan ni Juan, si Maria Jacobe ay kapatid ng mahal na Birheng Maria. Si Santa Maria Jacobe kasama si Maria Magdalena at Maria Salome ay patungo sa puntod ng ating Panginoon para linisan ang bangkay at libingan. Santa Maria Jacobe, Ipanalangin mo kami. Camarero, Pamilya Mendoza, Bayad. Ang susunod na karosa, ang karosa ni Santa Maria Magdalena. Si Santa Maria Magdalena ay isa sa mga alagad ng Panginoon. Kasama siya ng mahal na Birhen sa paanan ng krus ni Jesus nung siya'y ipinako. Isang babae sa bagong tipan na naging isang matapat na disipulo ni Jesucristo. Ang Magdalena ay tumutukoy sa Magdala, ang lugar kung saan nagmula ang Maria na ito. Ito ay matatagpuan sa kanlurang pampang ng dagat ng Galilea. Siya rin ang tinaguriang apostol sa mga apostoles. Santa Maria Magdalena, Ipanalangin mo kami. Camarero, Pamilya Soriano. Ang susunod na karosa, ang karosa ni Apostol San Juan. Ayon sa Biblia, siya ay anak ni Zebedeo at ni Salome. Tulad ng kanyang ama, siya ay isang mangingisda
bago niya tinahak ang landas ng pagsunod kay Jesus. Nauna siyang naging tagasunod ni San Juan Bautista, subalit naakit siya kay Jesus. Nang naging tagasunod siya ni Jesus, nakilala siya bilang ang pinakamamahal na alagad. Sa tuwing iginuguhit ang larawan ng mga apostol, laging ipinapakita sa San Juan ang pinakabata sa lahat ng mga apostol. Panginoon, San Juan, Ipanalangin mo kami. Ang huling karosa, ang karosa ng Mater Dolorosa. Si Maria ay larawan ng isang ina ng hapis, sapagkat nakibahagi rin siya sa hirap at sakit ng kanyang anak upang tubusin tayo sa ating pagkakasala. Subalit doon sa Kalbaryo, sa tabi ng krus ay ibinigay ni Jesus si Maria sa ating bilang ating ina at tayo bilang kanyang mga anak. Birheng nagdadalamhati, ipanalangin mo kami. Camarero, Pamilya Solitario. Oo. Picturean mo sila, Charm. Picturean mo sila. Sila. Ano na? Charm. Photography, Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak,
at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Mula po sa pamunuan ng Kamareros, Dueños y Dueñas sa Salinas, maraming salamat po sa mga kamarero na lumahok ngayong presyon ng Miyerkules Santo. Maraming salamat po.